Alam ko rin kung sino si Ralph. But you see, yung mga nagbabash, kung minsan, papabayaan mo na lang in a way. Nilalagay ko, sinasite ko lang ang sarili ko. Sinasite ko ang sarili ko na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. You know, these people, that's why they're doing that. Kasi gusto nila, nandun sila sa lugar na. And it's so unfortunate, hindi nila makaya. So, ang tendency nila is to really hit you. Hello, Ate V. Hindi ka naman nayayabangan sa sarili mo. I mean, my God, sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Na dahil nasa taas kayo, naiinggit kami. Hindi namin kayang makapunta sa pwesto nyo, kaya binabash namin kayo. Or si husband mong Tisoy. My God. I mean, come on. Hindi na showbiz ito, ate. Ayoko sanang patulan ka kasi Pasko pa eh. Gusto ko sanang palipasin mga 1 o 2 araw pa kasi nga Pasko pa nga pa. Alang-alang sa diwa ng Pasko, kaya lang nakakagigil kang ina mo. Ang yabang mo, ate. Hoy, Star for All season, para lang malaman mo, kaya kayo nasa pwesto, yan ay dahil sa taong bayan. Huwag nyo namang mamaliitin ang taong bayan na sinasabi nyo nasa ibaba kami, kayo nasa itaas. Paano ba kayo napunta sa taas? Niluklok kayo ng taong bayan. Hindi ka naman nayayabangan sa sarili mo, no? Simpleng tao ka lang, no? Gravity. Tapos yung issue pa dito kay Ralph Recto, hindi ba napanood yung sinabi niya na wag daw siyang utusan? Come on, public servant siya. Sinisweldoan siya ng taong bayan. At ang issue dito is yung sinabi ng Korte Suprema na ibalik ang pera ng PhilHealth. Ano namang masama kung ipaalala ulit ni Bongo sa kanya yung pagsaoli ng pera sa PhilHealth. Para sabihin ng asawa mong sira ulo, okay, na wag siyang utusan. Bakit? Bakit may ganun? Sa totoo lang, sa talang buhay ko, magmula nung magkamali ako sa politika, wala akong naringgan na politiko, kahit gano'n kawalang hiya, na nagsabing, wag siyang utusan. Tataas ang tingin niyo sa sarili niyo. Lalo na ngayon, little president, ang asawa mo. Oh my gosh. Ganyan pala ugali mo. Kinukumusta ka nga pala ni Ate Guy. Baka gusto mo daw sumama at makipagkwentuhan sa kanya. I mean, my God, Ate V. Ang yabang mo. Buti na lang hindi nanalo yung anak mo kay Edu Manzano. Diba? Tumakbong mayor. Buti hindi nanalo. Ang nanalo lang yung anak mo doon sa isa pang lalaki mo na si Ralph Recto. Saswapang yung sa pwesto, no? Nakakatawa, no? Sabi ko nga, hindi nyo pa sinama si Jessie Mendiola. Governor yata tinakbo ng anak nito, nakalimutan ko na. Diba? Sabi ko, ba't di nyo pa sinama si Jessie Mendiola? Pinatakbo yung mayor o konsehal, ganun. Para isang pamilya talaga ng bonggang-bongga. Sa totoo lang, I am not pro or anti-dynasty. Kasi naniniwala ako na mayroong karapatan ang mamamayan na iboto kung sino ang gusto niya. Pero sa kasong ito, kung ganitong klase ang pamilya ang mamumuno, Diyos ko Lord, sa bayan, wag na, sa palagay ko, ayoko na rin ng dynasty na yan. Nakita mo naman si Ate V, akala mo naman kung sino. Parang ikaw yung, parang ikaw yung executive secretary, kung makapagsalita ka na kayo ang nasa taas, kamang nasa baba, hindi namin kayang maabot yung pwesto nyo, kaya binabash namin kayo. Hindi namin kayang maabot yung pwesto nyo, kaya we hit you. What the fuck? Ina mo, Merry Christmas. Ayaw mo na nga kitang patulan, punyeta. Harot mo, ang harot mo. Yabang to si Ate V. Artista nga talaga. Kaya naman pag nasa showbiz kinemerot yan, ang image yan, ang bait, di ba? Pero mayabang palang tang-inang yan. Kinukumusta ka ni Kumaring Guy? Baka daw gusto mong sumunod. Marami siya ikukwento sa'yo, ganun.